kung wala ang mga partners namin na siyang nagbibigay ng suporta sa aming programa. Ng puso po ang aming pasasalamat sa lokal na pamahalaan ng Balungaw sa pamumuno ni Mayor Risa Rodriguez po Peralta na ibinahaging essential materials at lupain na magiging Carabao housing, storage area at vegetable production site. Hindi po ito magagawa ng SWD lamang dahil lahat po tayo ay may mahalagang ambag sa matagumpay at pagpapatupad ng proyektong ito. Happy po kami na pinondohan po kami ng DSWD. Tapos sa tulong po ng aming mahal na Mayor at Vice Mayor po, kasi po napakabuti po talaga nila. Sana po bawat isa po sa mga members namin umangat po sa pamamagitan po ng Gatasang Kalabaw na ito, ng SLP po na ito. Kami pong lahat na 300 members po, yun po ang goal namin. Maraming salamat po. Sa walang sawa nilang pagtulong po sa amin, mga mahihirap, mga purpose po. Para sa malusog at masaganang lipunan, sulong kabuhayan, tungo sa pagyayaman. Cheers! Ayan, ma-experience po natin ang soon na maipoproduce po ng ating Balungaw GKP po. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong para sa mamamayan. Isang mayabong na araw na pagsibol sa lahat. Malugod naming inihahatid sa inyo ang ika-9 na episode ng Kwentong Sibol, kung saan tatalakayin natin ang mga kwento ng tagumpay at kabuhayan ng Sustainable Livelihood Program o SLP mula sa Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan o DSWD. Ako po si Rafi Daisog at ito ang SLP Kwentong Sibol. Sa pamamagitan ng SLP Kwentong Sibol ay napatutuhanan natin o na-humanize ang mga istorya sa likod ng titik at numero, na ipapakilala at naiaabot din natin ang programang SLP sa mga komunidad na dapat siniserbisyohan nito. Bago ang lahat ay iniimbitahan ko kayong i-like at i-follow ang ating FB page, ang DSWD Sustainable Livelihood Program, gayon din ang FB Live na ito. Gamitin lamang ang ating mga official hashtag, bawat buhay malaga sa DSWD at hashtag SLP Kwentong Sibol. Maaari rin kayong mag-comment o mag-share sa kabuuan ng ating programa at sisikapin naming sagutin ang inyong mga tanungan. Sa ating pagbabalik ay makakapanayam natin si Ms. Cristina S. Angeles ang Assistant Vice President for Outreach Program ng SM Foundation Incorporated. Mula nang maitatag ang SLP, ang SM Foundation ay isa na sa mga aktibo at huwarang katuwang ng programa. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan ang SLP sa SM Foundation para sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga kalahok nito. Ito at marami pang dapat ninyong abangan sa aming pagbabalik. Muli,
Ako si Rafi at magbabalik ang SLP Kwentong Sibol. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong, para sa mamamayan. Ang Sustainable Livelihood Program o SLP ay isang capability building program ng Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan o DSWD ay naglalayong maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng tulong na may kaugnayan sa serbisyo na nagpapalakas ng kasanayan, karanasan at kakayahan ng mga kalahok tungo sa matatag at kapaki-pakinabang na negosyo at trabaho. May dalawang tracks ang SLP. Una ay ang Microenterprise Development o MD-TRAC, kung saan natutulungan ng mga kalahok sa pagsisimula, pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga negosyo o microenterprises sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapital, mga pagsasanay, pagbuo at muling pagtatayo ng pisikal at natural na ari-arian. Habang ikalawa ay Employment Facilitation o EF-TRAC na naglalayong ihanda at suportahan ang mga kwalipikadong kalahok sa paghahanap, pagpasok at pananatili sa maayos na trabaho. Sa kagustuhang tiyaking nananatili ang pagtugon ng SLP sa mga napapanahon at kasalukuyang pangangailangan ng komunidad, gayon din ang pagpapalakas ng implementasyon, suporta at mekanismo na ipinagkakaloob ng programa ay inilalabas ang bago at pinatatag na bagong pulisiya ng programa, ang 5-Year Livelihood Sustainability Plan. Sa bagong mekanismong ito, lahat ng kalahok ay sasailalim sa mas mahabang incubation period mula Year 2 hanggang Year 5 sa ilalim ng programa. Dito ay mas pinaigting ang pagbibigay ng capability building activities o mga pagsasanay sa mga kalahok at mayroon ding karagdagang 100,000 pesos na livelihood incentive. Maliban dito, ay magbibigay din ang programa ng mga oportunidad sa mga asosasyon na maging formalized microenterprises sa formalization grant. Ang mga makakaabot sa ikalimang taon ng SLP o ang aning year ay tatanggap ng graduation grant na nagkakalagang 250,000 pesos. Tunay ngang narito ang DSWD sa pamamagitan ng SLP na inyong kaagapay sa pagtiyak at pagbuo ng matatag na kabuhayan para sa mga Pilipino. Dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong, para sa mamamayan. Muling nagbabalik ang SLP Kwentong Sibol. Tunay na malaking parte ng tagumpay ng implementasyon ng programa ang aktibong pakikipag-ugnayan mula sa iba't ibang partners mula sa pampubliko at pribadong sektor. Hindi maipagkakaila na mahalaga ang kanilang papel at kontribusyon sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng SLP participants. Sa pamamagitan ng kanilang suporta, inisyatibo at pagmamalasakit, maraming individual at komunidad ang nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng maayos at matatag na kabuhayan. Bukod pa rito, naging susi rin ng iba't ibang serbisyo na handog ng mga partners upang mas mapaigting ang misyon ng programa na maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga kalahok nito. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang pagtutulungan sa pagitan ng SLP at ng mga partners nito ay patutuo na mas malayo ang nararating ng sama-samang pagmamalasakit tungo sa mas epektibong paghahatid ng serbisyo sa nangangailangan. Ngayong araw, matutunghayan natin ang isa sa mga magandang halimbawa ng pakikipag-ugnayan ng DSWD-SLP sa pribadong sektor sa pamamagitan ng SM Foundation Incorporated. Upang ibahagi sa atin ang kanilang kwento ng tagumpay at pakikiisa sa programa, ngayong araw ay makakapanayam ni Ms. Sally Bolo, ang Assistant Vice President for Outreach Program ng SM Foundation Incorporated na si Ms. Cristina S. Angeles. Ms. Sally? Isang magandang araw ng pagsibol sa ating mga viewers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Ngayon ay mapapakinggan natin ang kwento ng matagumpay na pakikipag-ugnayan ng SM Foundation Incorporated sa misyon ng SLP na mapaangat ang antas ng pamumuhay ng mga kalahok nito sa pamamagitan ng mga kapaki-pakinabang na kabuhayan. Ngayong araw, makakasama po natin si Ms. Cristina S. Angeles, ang Assistant Vice President for Outreach Programs ng SM Foundation Incorporated. Siya ngayon ay nasa kabilang linya. Magandang araw, Ms. Christy. Maaari po ba kayong bumati sa ating mga viewers na nanonood ngayong araw? Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng pasibol sa araw na ito. Ayan, maraming salamat Ma'am Christine sa inyong pagpapaunlak na kayo ay aming makapanayam ngayong araw na ito. Bilang panimula po Ma'am, maaari niyo po bang ikwento sa ating mga viewers kung gaano na katagal ang partnership ni SM Foundation at ni DSWD SLP at paano po ito nagsimula? Ang partnership ng DSWD as a whole itself has been going on for 29 years already. At ang napaka-tight ng ating pagsasama ay itong Kabalikat sa Kabuhayan that started in 2007. So SLP, although SLP started later than that, I think in 2014, doon nag-umpisa ang SLP, kasama na po namin kayo, kaya inalagaan nyo kami at nag-alagaan tayo hanggang marating natin ang 18 years sa proyektong Kabalikat sa Kabuhayan po. So 29 long years, Ma'am, no, SM Foundation and DSWD partnership. Sa nakalipas, Ma'am, no, na 29 years na ito ng ating pagtutulungan, ano-ano na po no, yung ating mga naging pangunahing tagumpay or accomplishments yung naabot ng SM Foundation at yung pakikipag-ugnayan po nito sa SLP? Naabot natin at nakita ko, dahil ako din yung humawak ng project 29 years ago, mula sa seeds pa ninyo, si IDSS, hanggang sa naging seeds kalahi siya, hanggang naging karon kayo ng 4Ps at naging SLP. Nakita ko yung difference kung paano ka tutulong ng tulong lang. 'Di ba? Ganun ang ginagawa natin hanggang paggawa din ng mga operation tulong natin, yung mga pagbibigay ng mga relief, magkakasama po tayo doon. At ang pinaka nakakatuwa, nung pareho tayong sabay na umusbong o sumibol para naman alagaan ng mga farmer at would-be farmer para sa to make sure that they will have food on the table, lalo na yung ating mga 4Ps at yung mga taong hindi kayang bumili ng mga tamang pagkain para magkaroon ng tamang nutrisyon po. Ayan. Salamat, Ma'am Christy. No? Ngayon naman po, ano-ano po ba yung mga tulong, serbisyo at oportunidad naman ho na inihahandog at patuloy pa rin inihahandog po ng SM Foundation para sa mga program participants ng Sustainable Livelihood Program? Pinaka nakakatuwa sa atin ay na-perfect na ng DSWD at SM Foundation kung paano tayo po-promote ng isang programa, katulad ng Kabalikat. No? At yan ang pinakamagandang example ng ating mga programa dahil ito ay binibigyan ng panahon at binibigyan ng kalinga talaga ng both parties at mga partner agencies para ito umusbong. Pareho tayong naniniwala na hindi tayo tatayo kung walang tulong ang iba't ibang ahensya. Dahil iba-iba po ang mandato natin, kahit ang private sector, lalo na ang gobyerno, at doon tayo parehong tumingin at paano natin siya mapagsasama-sama para makabuo ng isang napakagandang programa na mas holistic siya. Katulad ng, sa pagbuo ng Kabalikat sa Kabuhayan, pinipili na ninyo through your 4Ps o yung mga SLP qualified ninyo, yung mga talagang gusto mag-farming. In that way, pagpasok ho namin, handa na sila, may social prep na, at matatag na yung isip nila. Dahil dyan ho sa ginyong ginagawa, hindi natatapon ang pera natin na kailangan natin maghabol ng pagsasanay sa mga absences nila, di ba? At napapagtignan natin ng pansin, natutuunan natin po ng pansin lalo kung ano pa yung mga kakailanganin nila para sa kanilang paglalakbay bilang hindi lang maging farmer, ay maging isang entrepreneur pa. Yun po yung isang magandang naging pagtutulungan. Tulad ng halimbawa, nag-uusap-usap lahat kailangan na bang ibigay ang biyaya? Handa na ba talaga?
So yung pera ng government at yung mga iba pang tumataya, tulad ng pagtatanong nila, ano pa ba yung mga pwede nating isama bago natin ibigay ang biyaya na handog ng SLP? May kailangan pa ba silang pagsanayan? Kumbaga, mas handa silang tumanggap ng biyaya at dahil dito, mas nagiging matatag yung foundation nila para itatag yung hanap buhay nila. Ang pinakamaganda ninyo rin ginawa ay yung unti-unti, kasi hindi naman talaga, yun na nakakalungkot sa iba. Akala nila, pag binigyan mo ng proyekto, yun na yun eh. Hindi, dapat naiintindihan nila na parang halaman lahat. Hindi naman po pwede ngayon na kakain ka na, lagay mo lang yung buto, bukas may pagkain ka na. Ganon din yung pagsibol ng proyekto ninyo. Hindi lang, ang natutuwa po akong kapartner kayo, hindi tayo, nakakonsentrate tayo sa farming, pero pwede tayong maglagay ng nagda-diversify tayo. Di ba? Pwede, sino ba dito ang pwedeng maging tindero? O sige, magtitinda ako ng bigas. Total farmer yan eh. Di ba? O kaya magpa-farm ako ng mga poultry. Magagawa farm, di ba, poultry or fishy farming. Yung mga ganyan ba? So nakikita natin at niyaangkop natin ano ba talaga ang interest ng grupo. Dahil sila yung bibiyayaan mo eh. Most of the programs that really fail are those that are spoon-fed. O sige, bigyan kitang tindahan. Hindi naman ako marunong mag-compute. Sa inyo, sa atin, we make sure that DTI comes in. O paano ka ba magiging talagang formal na negosyante? Diba? Yan kayo eh. At ang mga sumasama sa atin, at natutuwa ako, siguro dahil may basbas talaga yung Panginoon sa proyektong to, yung mga pinabababang focal person are really there na matyagang nagtuturo kahit makukulit na minsan po yung inyong mga kliyente. That really makes me happy kasi naiintindihan nila, oops, hindi na pala laro ito. Ay, totoo na palang kailangan na natin magsikap kasi pag hindi pa natin ito ginalingan, baka wala nang magbigay sa atin ng pagkakataon. Kung meron man, matatagalan pa. Alam nyo, believe po ako talaga sa mga DSWD. That's why, kahit farming na nga, DSWD pa rin yung partner ko. Because your patience and your wholeheartedness to really help. Hindi yung help na binigyan kita, tumayo ka na, to see how, yung pag-akay, iba yun eh. Yung inakay mo yung tao. Inakay mo, hindi yung bibigyan kita ng, bibigyan kita ng 50,000 para gawin mo itong babuyan mo. But that will be gone. Hindi, tinuturo ninyong mabuti. Bakit mo kailangan yan? Saan mapupunta yung pera? At paano mo hindi ka nauutang? These are the things that I think are needed at the grassroots level. Hindi kasi naman po pwedeng sabihin lang na nagugutom ako eh. 'Di ba? Bigyan natin ng pera. O sige, magtinda ka ng whatever, mani or something. I do not have anything against them peddling or vendor. But you put yourself forward pa by teaching how can I become a good vendor. Di ba? Hindi lang yung, sige, bigyan kita, gumawa kang kakanin, magtinda ka. Hindi. Gumawa ka ng kakanin, tabi mo yung 20% o ilang percent pa yung tutubuin mo dyan. O yung tubo, pambili mo ng bigas, pero ito, i-roll mo bukas. You see, you can see people grow because of the program that you have. Yan ang sustainable livelihood for me. That's why I've always been an advocate of the SWD SLP. And I'm a firm believer that when we put ourselves into one program, hindi totoong naiiwan ng 4Ps, hindi totoong, siguro kasi ang na-magnify yung hindi naman po pwede kasi walang kontrabida. Bakit yun yung na-magnify sa kanila? But if I get to work and I get to see, talagang gustong umahon ng mga tao. Yung sa grassroots, and it's so touching, pag nakuha na ninyo, I can see that, nakikita yan namin nila Rads pag bumababa kami, no? Yung parang, pag nakita mo na yung tao na hindi lang yung umiyak, yung tao, natuwa siya kasi before, when I was very new, na-touch siya. It's just more than touching eh. I just do not know how to explain that, Sally. Maybe you should help me. But it's not, it's more than touching one person
but making her, yung kinaklaro mo yung mind niya na, o teka muna, ito siya, yan ba yung gusto mo habang matanda ka na? Yan ba yung gusto mong mangyari pa rin na buhay? Napipila ka pa rin hanggang yung mga kaanak-anakan mo? Sabi ko nga when I was young as you are, sabi ko kay God noon, bigyan mo ako kahit isang tao lang makita lang nila na umakyat, maybe we can create champions and then that may trigger, di ba? Na madami pagsasali. Yun yung SLP sa akin. SLP is more than just a program for me. SLP is really putting people at the right path, growth, and towards prosperity. Di ba? At least, sabi nga ninyo, umangkat lang pero hindi lang naman isa o malit lang talaga yung inangkat ng mga nagseryoso. Di ba? At nagtiyaga na kahit naduguan na, lumaban pa rin. And these are the people that really are our medals, I guess. Di ba, Sally? Yes. That's correct po. That's really correct, Ma'am Christy. Sila ang ating medals and kumbaga parang totoong papatunay no na ang SLP ay merong makabuluhang ginagawa para may angat yung kanilang antas sa pamumuhay. And maraming salamat, Ma'am Christy. Very well said no that the SLP and with partnership sa SM Foundation, mas napapalawak natin yung mga komunidad na ating natutulungan, mas nabibigyan natin sila ng mas maraming oportunidad. Hindi lamang tayo nagbibigay kumbaga ng grant, kundi kinakapacitate din natin sila kung paano gamitin yung grant na yon para sa kanilang mga livelihood. Ayan. You know, if I just have to it's, di ba, biblically speaking, let's not talk about Bible na lang, kung hindi lang biblically, di ba? Parang, hinown mo talaga yung tao di ba? Yung pagka parang, sige, ayaw mo na surrender, you were always there to put them up, to raise them up, di ba? Parang, just thinking, yes. Sally. Tama, Ma'am Christy. Yun yung feeling ko That's correct, Ma'am. Ang naaalala ko dito, Ma'am, is that we don't simply give them the fish, but rather we teach them how to fish and we harness among themselves a sense of accountability and ownership doon po sa mga kagaya na nabanggit nyo kanina, mga biyaya no, na binibigay natin sa kanila o yung mga tulong. Ayan. And you're talking about 3 to 5 years of continuous yung nourishment ang binibigay nito. Hindi siya one time, big time. Yes. Alam mo, yun din yung sinasabi ko, wag niyong hanapin yung one time, big time sa DSWD, SLP na yan. Kasi hindi niyo makikita yan. O sige, parang yung kasambahay mo, yung magtataho, binigyan mo yan. O sige, bigyan kitang pera, mag-daycare ka. Diba? It's two different things. Iba kayo, iba yan. Ito ay talaga yung tunay na developmental program. For me, it's really, you are developing not only one people, not only a family, but the community as well. Yes, Ma'am Christy. Ngayon naman, Ma'am, tanong ko lang din po, no, sa inyong sariling pananaw din po, sa palagay niyo, bakit po kaya mahalaga no, na magkaroon ng matibay na ugnayan sa pagitan, halimbawa ng DSWD, SLP na nasa government at gayon din sa pribadong sektor, kagaya, Ma'am, ng SM Foundation Incorporated? Speaking, alam mo, minsan nakikita ko din yan na DSWD has so many people who are social worker by heart. No? Kasi hindi naman lahat social worker by profession yung bumababa. Pero nandun yung talagang pagtulong nila. Ang problema kasi, minsan nasanay na rin yung tao na palaging nabibigyan ng ayuda, na mamayang konting kibo, meron nabibigay sa kanila. Pero alam mo, tulad din ng mga bata kasi yan, na pag sinanay mong binibigyan, nasasanay ng palaging nakaganyan yung kamay, palaging nakahingi. Maganda din na may private sector na nandun sa mga proyekto ninyo para sa akin. Kasi we can always say things that you cannot. We can always tell them because it is government people are mandated to help people. That's it. But kaya lang, ang nakakalimutan ng nila, mandated kayo to help people, pero mandated din naman yung mga tinulungan mong tulungan nila yung sarili nila. O hindi na lang. Obligasyon naman nila sa Diyos siguro, na tulungan, wag na yung mandated by batas sila. Obligasyon nila sa sarili nila at sa Diyos, na tulungan nila yung sarili nila
para maging masagana yung anak nila. Wala namang ginusto kasi ang Diyos na maging mahirap, di ba? So it's there. But if when you're there already, or andyan na kayo, mas parang pag pumasok, sa ngayon this is the trend now, parang pag sinabi namin sa private sector, kasi nagkaroon na ako ng isang ganyan bakit kasi ang daming ang pera, ang DSWD, ganyan, sabi ko, oo, pero ang dami-dami nilang tinutulungan. Pero dapat tumulong din kayo kasi nahihirapan din kaming private sector na para sa akin na i-convince din namin na tama yung alam kong trabaho ng gobyerno, pero maganda din nandito kami kasi pareho namin na ibibigay what is yung best practices ni private sa inyo. Diba? Best practices naman ninyo. So both of us, doon pa lang sa ating pa lang na mga first preliminary meeting, nag-ground level pa lang tayong dalawa na. Pareho natin naiintindihan paano ba magtrabaho si private at paano din magtrabaho si government. Diba? So there are certain things that pag minsan, alam din natin mahirap din pagka nagkakaroon ng minsan mahirap maging mahirap kasi, and they also need proof. Kasi padmat mo yan, mula yata ng ipanganak hanggang kamatayan, nasa DSWD ang mga yan, di ba? Yung mga nasa laylayan na talaga. So kami naman can be there to provide hope na pwede kaming magsama kasi meron kaming kakayahan na wala sa gobyerno na pwede naming isama sa inyo. With the condition na tutulungan din nila tayo. So nagiging triangle tayo. Di ba? So mas nagiging matatag. Hindi lang naman si ikaw at saka ako sa private o si government. Kasama natin yung beneficiary. Kasi once we become triangle, kasi bato-bato mo yan, tatayo na yan. Diba? So I think that's for me is yung pinaka-best na explanation ko. Kasi mas, kung siguro ako din yung nasa baba, palagi naman ako binibigyan ng DS. Pero teka muna, nandiyan itong private sector na to. Baka naman may kakaiba. Pwede pala akong mag-exhibit dito. So nakakakita ako ng ibang mas exposure maybe or ibang klaseng pag-iisip at mas lumalawak. Mahirap lang naman ang tao kasi hindi sila bukas Marami pang dapat buksan sa kanila. Nasanay kasi sila na ang kakwentuhan nila kung yung mga kapitbahay nila. Pero once you provide them exposure to something better, dalhin mo nga sa mall yung taong, di ba, ginagawa ng DSWD yan, ginagawa natin yan pag Pasko nung panahon ko pa sa mall, no? Nagdadala tayo ng mga mga kapatid natin na nasa ampunan o nandoon, na lumaki na ngayon. And did you know that one of the things that they really admired most was when they go to the mall and they would say, when I grow up, I'm gonna bring something like that, no? I'm gonna bring people also in the mall. Yun din Yun yung ginagawa ninyo. So everything that we have been doing may direktong naaapektuhan yung mga tao na tinutulungan natin together. Kasi unang-una, bago tayo bumaba, iisa na yung goal natin. Iisa na yung puso natin. Hindi tayo nag-aaway at alam natin pareho na nandun tayo kasi parehong magno-nourish. Alam mo yon? Yes. Yun, I think, am I making sense here? Yes, ma'am, very well said, no, na iba yung perspective from the government sector, and then the private sector such as the SM Foundation Incorporated also adds a different angle naman no ng perspektibo pagdating po sa pagtulong no sa ating mga participant or mga beneficiaries, pero we remain connected sa iisang mission, which is yun ay ang magpaabot ng pagtulong. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Christy. Ngayon po, bilang pagtatapos na lamang ano naman po ang inyong mensahe para naman po sa iba pang mga pribadong sektor kagaya po ng inyong kinabibilangan or mga organisasyon na maaaring maging katuwang ni SLP sa pagbibigay pa no, ng tulong sa mas marami pang komunidad? Para sa mga private sectors, na nakasama natin no sa hanap buhay o hindi man sa hanap buhay, mapa-individual man o mapa-company, marami tayong pwedeng pagsama-samahan together that we can create a wonderful life, not only life, yung na magbigay ng mas malaking pag-asa
para iangat ang antas ng pamumuhay. Kasi for us, as a non-organization, as an NGO, no? Sa mga private organizations at saka individual na nandirito. Ma'am, pwede na rin yung mga government, sama na rin natin sila. Hindi lang kasi sila yung a call for help eh. Kasi there are also those that are also na nandun sa office. Kasi minsan hindi din nila naiintindihan ano ba yung pakiramdam ng mga taong nag-feel, di ba? So for me, it's a call for help for everyone, for us to be all together. Kasi marami po tayong maiintindihan sa pagbaba natin, sabay-sabay. Kasi nasa gitna lang tayo, mas masarap pong bumaba at tulungan po natin at silipin natin kung paano talaga ang implementation katulad ng project ng CIBOL, no? Ng SLP. Kasi baka naman po, doon sa inyong organisasyon, meron po kayong sarili ninyong nagagawa. Di po ba? Sa kumpanya mismo ninyo. Yung simple accounting lang ninyo baba nyo lang po yan sa barangay Ang dami po natin pwedeng pagsamahan para mas makatulong tayo at maging sapat tayo na sa pagtulong sa pagbuo ng mas magandang organisasyon. Kasi ibayad pa po ng CIBOL ay maigulong yung pera sa iba pa para mas dumami pa yung matutulungan. Yun po, because together, with the grace of God, with the help of God, we can all make things possible. Yun po ang gusto ko at inaanyayahan ko talaga silang makiisa sa atin. Ayun, napakaganda namang mga salita from Ma'am Christy. Ayun, together we can achieve more, no? Maraming salamat. Again, Ma'am Cristina S. Angeles, ang Assistant Vice President for Outreach Programs ng SM Foundation Incorporated. Kami nagpapasalamat sa inyong oras at napaunlakan po ninyo ang ating panayam na ito sa araw na ito. Ngayon, sa ating mga viewers na nanonood, naway hindi lamang po kayo natuto sa panayam na ito, kundi na-inspire din, no, sa kwento ng matagumpay na pakikiisa ng SM Foundation Incorporated sa misyon ng SLP na makatulong pa sa ating maraming mga kababayan. Ayan. Sila ay tunay, no, na patotoo na mas malayo ang nararating ng pinagsamang pagsusumikap sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor tungo, no, sa mas malawak na pagbibigay ng serbisyong pampubliko. At dyan na po, no, nagtatapos ang ating panayam sa araw na ito. Gayunpaman, no, huwag po kayong mawawala dahil muling magbabalik ang kwentong CIBOL matapos lamang ang ilang patalastas. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong para sa mamamayan. Dili gid sayon ang hagit nga among nagian. Bisan pa man di ay nga daghang mga pagsulay nga ning labay namo, wa jud namo damhabang nga hangtod karon naa lang gihapon mi magbuhi lang gihapon ang amo ang livelihood. Ang di gyud nako makalimtan sa sukad sa pagtukod sa amo ang asosasyon ang pagdawat gid sa amo ang Seed Capital Fund sa SLP gikan sa DSWD. Nalipay jumitanan ako mga member kay sa katapusan ang among mga plano, among mga gusto nga kuanon sa tindahan is makuan jud na mabatungod sa dako sa kwarta 450,000 good ma'am. Kay wa jud may nagdahom ato ma'am nga kadako sa kantidad nya ang amo ang problema sa una kay ang kapital man plano mi nga magtukod mig tindahan kaugalingon sa namo nga kwarta. So nagaput up mi kada usa nga member nya sakalit lang atong pag human na mog organize nabarog jud ang amo ang general merchandise sa wala damha ning pagkuan nang ning sulod ang pandemic. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila.
Nagproblema mi atong higayon na kay basin isira ang tindahan, di namin ma-operate. So may gani kay naga-schedule na pod ang mayor. Pwede day mo operate ang tindahan gikan sa 7 a.m. to 2 p.m. Sunod sa protocol ato ma'am. Dili ang limit ato sa customer dito siya pwede mo sulod sa tindahan niya nagamas kinahanglan magamas niya ang kwarta namo dili hikapon to siya ma'am so padayon ang operational sa tindahan so moable mi ato 7 a.m. then mo sira og 2 p.m. nalipasan mi atong higayon no ma'am kay imbes dako sad mi og kita ato naabot ko to og milyon among halin ato ma'am kay tungod ato higayon na nga imbes ang mangumpra din nga mga silingan namo matog mantalongon so di na sila molahos og mantalongon ana na sa amoa kay usa sa dato nga di pwede maglakaw-lakaw magsori-sori ang mga kanang membro sa panimalay usa ra gid ang pwede mo gawas ato. After sa pandemic hinahinay na unta mi nakabangon sa amo ang kanang asosasyon nya lain na sa pagsulay nga ning abot sa amo ang kanang asosasyon. Abot na po ang bagyong Odette. Goal kayo mi ato kay na daghan na damage sa amo ang tinda sa tindahan nga damage dagko kayo mig damage sa ato sa tindahan namo. Pertigid ma'am damage ka among tindahan. Naukab ang atop namo ang mga bugas, lalog, nangahumod ma'am. Na kuan mi nga alon saan naman lang ani. Uy nganong perting nag-uol gid mi ato ma'am hasta akong mga kauban pero ang walang gid mi ato ang among gibuhat ato ang mga nahumod nga bugas among gibahin-bahin ma'am among kanang ang uban among nay mga customer nga among gihatagan katong mga lalog sa kanang manok niya padayon nang gihapon mi ato bisan ato naningkamot lang mi gihapon nga hinahinay nga makabangon ang among asosasyon kauban sa among 15 ka membro sa grupo kaloy sa Ginoo na hinahinay ra mig bangon unya kanang nakatukod pud mi og lain nga branch dinhi sa sentral sa Ubo. Dako kay natabang nako ang kanang among programa sa SLP kay tungod kay naka-apil ako og training sa dito sa kanang accounting sa dito sa syudad. Nakatabang dito nako nga kanang wa ko magdahom nga makaya day nako na day ko makatunan ba nga kuan pinaagi sa training. Pasalamat ko nga kanang ako mo gipadala didto. Sa una sa dili pa ko member aning SLP mag-uuma ra gid ko. Ang amohang kita, sulod sa 3 ka bulan, kulang ra sa pagpadala sa ako ang mga estudyante. Then, karon nga na-apil na ko sa SLP, nakadugang ang akong bahin sa akong pagpadala. Tungod din sa panahon sa profit sharing, ako dugang-dugang sa ako ang gamay nga tindahan. Dayon, ang uban, tabang sa panginahanglan sa akong mga eskwela kaniadto. Tungod sa amo ang mga pagsulay nga nagian sa mauto ang motivation nga dili gid mi mo honong ug nga padayon ra gid ang amo ang pagpalambo ilabi na sa mga sa LGU nga naghatag namo og kanang technical assistance ug labaw na gyud sa DSWD sa SLP nga ang dako nga kantidad jud nga amo ang nadawat nga mas mapalago pa gid namo pag-ayo o nga mapadak-an pa gid namo kay daghan pa jud mig mga plano ma'am pohon-pohon. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong,
para sa mamamayan. Muling nagbabalik ang SLP Kwentong Sibol Episode 9. Ngayong araw ay napakinggan natin ang kwento ng makabuluhang partnership sa panggigitan ng SM Foundation Incorporated at ng DSWD SLP. Ito ay katibayan na mas malayo ang nararating at mas lumalawak ang tulong na naibibigay kapag may matibay na ugnayan sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng pribadong sektor. Ngayon naman ay dumako po tayo sa Q&A para sa mga naiwang katanungan sa ating comment section. Sa atin pong unang katanungan, saan maaaring pumunta upang makasali o makasama sa livelihood ng DSWD? Maaari po kayong lumapit po sa DSWD Field Office ng inyong kinasasakupan na lugar at doon po ay meron po kaming mga livelihood staff na maaari po kayong tulungan upang malaman ang mga detalye sa kung paano kayo makakasali sa SLP. Ikalawa pong tanong, pwede po bang sumali dyan at makapagpalista kami para sa SLP? Gaya po ng ating naging kasagutan sa una pong katanungan, mangyari lamang po kayong lumapit o dumalo po o pumunta, bumisita sa atin pong DSWD Field Office na inyong kinasasakupan or maaari rin po kayong bumisita sa atin pong DSWD Sustainable Livelihood Facebook page para sa iba pang impormasyon. Ikatlo po, tanging 4-piece member lamang po ba ang pwedeng mag-apply ng employment facilitation sa SLP na kasalukuyang ginaganap sa trabaho sa Bagong Pilipinas? Sa ngayon po, bagamat prioridad ng ating programa na ang ating mga 4-piece member, ngunit ito po ay bukas sa sino man po na magkakaroon ng garantisadong employment opportunity na posibleng matulungan ng Sustainable Livelihood Program. Tayo ay dumako naman sa huling bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. Ngunit bago tayo magpaalam, iniimbitahan namin kayo na lahat na makiisa sa tamang tulong sa tamang impormasyon campaign ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng pag-like at pag-follow sa official Facebook page nito. I-scan nyo lamang ang QR code na makikita ninyo sa inyong screen at i-follow ang Facebook page ng DSWD. Tandaan na sa panahon ngayon na laganap ang fake news at scammers, mahalaga na sa lehitimong mga social media channels na tayo lamang kumuha ng mga impormasyon at balita. Iwasan din po natin ang pag-click ng mga kahina-hinalang links sa internet upang makaiwas sa scam. Tandaan na hindi nagsisend ang DSWD ng anumang links para kayo ay makakuha ng tulong. Upang manatiling updated sa tamang impormasyon tungkol sa DSWD, i-like at i-follow lamang po ang ating official Facebook page na ito. I-share niyo na rin sa inyong mga kakilala upang sama-sama nating malabanan ang mga maling impormasyon. At dito po nagtatapos ang episode 9 ng SLP Kwentong Sibol. Subalit huwag kayong mawawala dahil pagkatapos ng ating programa ay ipakikilala namin sa inyo ang bagong SLP Product Showcasing na pinagmatang produkto na to, DSLP Product Showcasing. Dito ay maipapakilala namin ang mga ipinagmamalaking produkto ng mga SLP participants at association mula sa iba't ibang dako ng bansa. Abangan ninyo lamang maya-maya. Samantala, nais naming magpasalamat sa mga taong nasa likod ng ating episode ngayong araw na ito. Una sa lahat, ang butihing Program Director na si Director Miramel Garcia Laksa, sa SLP NPMO crew at sa ating Regional Partnership Officer mula sa DSWD Field Office 1 na si Rads Bismonte. Higit sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa lahat sa walang sawang tumutok sa ating Kwentong Sibol Show. Hangad namin na sa pamamagitan ng SLP Kwentong Sibol ay mas marami pa ang maabot ng kwento ng aming mga program participants. Magbukas ng mga oportunidad bilang inspirasyon at paalala na kailanman ay walang hadlang sa pagkakaroon ng isang maginhawa, sapat at pantay-pantay na pamaraan ng pamumuhay. Hangad namin dito sa SLP ang pag-asenso ng mga Pilipino dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Ako po si Rafi Daisog. Hanggang sa muli, maraming salamat po, SLP, sulong kabuhayan tungo sa pagyabong. Pag-asa'y makakamtan,
makamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong para sa mga